Samantala, hindi pa man tuluyang naisasabatas ang RH Bill, tagumpay na itong may tuturing ng mga sumusuporta rito. Narito po report ni PR Kanghel. Para sa mga sumusuporta sa Reproductive Health Bill, nakikita na nila ang tagumpay sa likod ng 14 na taong paghihintay para maipasa ito. Sa Kamara, 133 kongresista ang bumoto pabor sa panukala, 79 ang kontra habang 7 ang nag-abstain. Sa mga pro-RH, agaw pansin si Marikina Representative Miro Kimbo na dumalo pa rin sa sesyon kahit nakaswero dahil sa sakit na dengue. Kung tutuusin, mas maraming umabsent kahapon kumpara noong second reading ng panukala. Pero lumaki pa raw ang agwat ng mga pabor sa kontra mula noong second reading, kung saan 114 lang ang bumotong pabor, 103 ang bumotong kontra at 3 ang nag-abstain. That we have just approved a bill that is misleading, confusing, and deceptive. Even the title, Reproductive Health. But the bill is not about reproduction. By the use of condoms, contraceptives, IUDs, and what have you, the woman becomes unproductive. This bill will surely go down as one of the most progressive pieces of legislation enacted by the House of Representatives. In fact, probably the most significant piece of legislation of the last 30 years. Ang botohan naman sa Senado sa second reading, 13 ang pabor habang 8 ang kontra. Ganito rin ang hati ng mga boto nang idiretso ang panukala sa third reading dahil certified as urgent ito ng Pangulo. Si Senador Tito Soto aabot sa 30 amendment ang inihain para sa RH Bill. Isa sa mga pinagdebatihan ang definition ng reproductive health. Nais tanggalin ni Soto ang salitang satisfying sa bahagi ng definisyon na may katagang satisfying sex. Sa halip, nais niyang gawin na lang ito safe sex. For the sake of the law, mas magandang pakinggan at saka mas katanggap-tanggap sa ating mga kababayan, alisin na natin yung satisfying. Anyway, it's subjective. Many times, and this example was also elaborated on by Senator Alan, there are many incidents where a woman cannot have satisfying sex because she is afraid of getting pregnant. And that is the relation to it being included in reproductive health. Dagdag ni Senador Miriam Defensor Santiago, kung tatanggalin ang probisyong ito, maghahain siya ng panukala para parusahan ng sino mang hindi makapagbibigay ng satisfying sex. I'm also a married woman, and I insist that whoever is married to me should give me safe and satisfying sex, period. Sa huli, pinalusot ang kataga sa panukala, pero may nakalusot din sa mga mungkahi ni Soto. Sa pagbuo ng lalamanin ng reproductive health education sa mga paaralan, kailangan munang konsultahin ng mga magulang, guro, komunidad at iba pang interest groups. Sa tingin ng isang political analyst, maganda ang political climate ngayon upang maipasa ang panukala na halos hindi umusad sa Administrasyong Arroyo at Estrada. Yung napakataas na popularity ng President, that translates into a big political capital. So, kaya niya gumawa ng mga controversial stand at tatanggapin ng tao. Natalo man sa botohan, tuloy pa rin ang laban para sa mga anti-RH. Simula pa lamang ito ng lalo nating pagdarasal at pag-iibayo ng ating pananalangin at pamamag-asa. Lalo lamang natin tututulan ang batas na ito. PR Kanghel, GMA News.